Kagaya Pasko sa inyo mga kabayan ay tayo nagluto na rin ating initsube na kagabay. Itong ating paborito tuwing ganitong panahon, ganitong okasyon. Tayo nagluluto palagi ng bihongkay. Ayan mga kabayan. Sigurado naman kayo nakakalantak din ng papagarne pagka mga ganitong kapaskuhan. Ayan kagabi aming initsube na nga ito. Yan ho, dahil para init na yung ating kasarulang iyan at nagyan kayong karigit na mantika at di na rin natin sasangkutsahin, diretso na. Siyempre hindi na natin padadaanin sa kawali. Nainit lang natin ng mantika papagayan at unang itong ilalagay natin para sangkutsahin yung luyang iyan. Maraming ramay dahil yun ang papasarap sa ating bihongkay mga kabayan. Yan ho, dati-dati pagka nagluluto ng bihongkay, imbis mo karne lang ng ng manok, yung pitsaw, ating nihahalbaw, tapos nininit-nit natin, hindi natin ginagat-gat, nininit-nit. Ayan ho. At ito yung bagay ang luyang iyan, siyempre, hindi pwede mawala itong bawang, itong ating pampabango at nagpapasarap talaga diyan sa ating mga pagbibihong kay yan mga kabayan. Oh, napakasarap po niyan. Yan, kahit yan na lang ang aming lantakan pagka mga Noche Buena, sabi ko sa inyo, talaga namang panalong-panalo sarap. Malinamnam, nakakabusog din. Yan, dinagdagan lang natin karikit na mantika para hindi matry yung ating pagsasangkot siya. Naman na rin natin itong ating sibuyas na ito, mga kabayan. Kaya din sabi ko sa inyo, ay pagka ikinaghanda rin naman kahit sa mga medianoche, pag magbabagong taon, ang niluluto ka na may iuse, ay kahit na punong-puno ng handang misa, ay talagang nalalagtakan lang yung mga gayat. Kaya yan huy bida ng Noche Buena, yung ating iyan, bihongkay. Yan how. Lalagyan natin ng twist dahil dati nga ay ang ginagamit lang natin yung pitsaw ng manok ay ngayon sasamahan na rin natin ng atay na may karikit na puso din. Naku, ay mas masarap po, sabi ko sa inyo mga kabayan. Lagyan natin ng paminta, siyempre naman, yan ho. Talaga namang nag-aayaya, ang sarap na yan. Yan yung ating chicken breast na ating inihalbaw, tapos ninit-nit. Yung pinaghalbosan natin, gagamitin natin pansabaw diyan. Siyempre, kailangan maraming sabaw yung bihongkay dahil iniip-ip ng sutanghon ang sabaw. Yan ho, lalagyan natin yung ating extra virgin anchovy extract na yan, pinakapatis natin. Napakasarap din naman ng linamnam niyan di at hindi na nga tayo para mag-kitchen. Hindi yan sa ating ginagawang bihongking iyan. Ito ho, yung kaldo, yung pinaghalbosan natin ng chicken breast ay ating inilagay na riyan. Siyempre, hindi muna natin dadagdagan ng maraming sabaw dahil gusto ko ma-infuse muna yung mas concentrated na flavor diyan sa karne, diyan sa pitso o chicken breast na yan, mga kabayan. Kailangan nga pinabibilis na rin ng video niyan, siyempre, para nang sagay hindi kayo mainip. Ayan, lalagyan din natin ng chicken broth cubes na yan, mga 2 piraso para mas masarap natin, mapatingkad natin ang lasa ng manok dahil yung chicken breast na yan ay kulang ho magiging lasa na pagka yun lang aasahan natin magpapalasa diyan. Kaya sasamahan natin yung chicken broth cubes na yan. Pero kung gusto ninyo, kung ayaw ninyo, ay nasa sa inyo. Basta yun ang nakakasanayan na namin gawin. Pampalasa diyan sa aming bihongkay. Pinalakhan ko na rin yung timplang it. Naman ako pa rin sa aking mga magulang, mga kabayan. Ay, talaga namang pagka mga garning kapaskuhan hindi maaaring hindi kami magluluto niyan. Dahil sa pagbagong taon hindi ako nagluluto ng manok. Ayan, kaya pagka ganitong mga Noche Buena, pisperas ng Pasko, ayan ang aking niluluto. At yung iyusin naman ang niluluto ko pag bagong taon o medyo noche. Yan how, sinasabi ko, yung atay ng manok na yan na inihalbos na rin natin. Tapos kinayat-kayat lang natin ng papagayaan. Ako, yung wala niyan napakasarap na ay lalo na ho pagka sinamahan mismo niyang atay ng manok na yan, mga kabayan. Panalong panalo, ang sarap niyan. So, kita niyo baga, talaga namang habang habang kakaunti pa, kakarikit pa sa bawa ay atin munang
pinaang diyan at nang ma-infuse yung flavor dun sa karne ng manok. At yan, atin na kukumpletuhin ang sabaw niyan. Pero ibabantuan pa rin natin 'pag nailagay na rin natin yung sutang. Huwag natin dadagdagan ng paminta, siyempre mas mabango at mas masarap iyan sa bihon kaya marami-raming paminta. At ito, dadagdag rin natin yung ating pinakapatis na yan. Ayan ho, mga kabayan. Puwede rin namang asin ang ilagay ninyo, ayan. Kung gusto niyo kumpleto ang alat, so puwede rin natin nga dadagdagan pang ngahaw niyang tubig na mainit, ayan. Hintayin muna nating mapainit yung tubig na yon at ating isinabaw diyan. At ito na ang vermicelli. Nagsutang ho natin iyan. 438 grams lang yata yun. Wala pang kalahating kilaw. Tutusin. Ilalagay natin lahat yun diyan. Pag itong mga ito, bula-bulang ito, parang impurities kung tutusin, pwede naman nating alsin. Pwede rin namang hindi. Hindi mo makakaano yun. Ito na nga ang ating sutang ho. Ating vermicelli, yung ating inilagay na diyan. At maya-maya pala malapit na sa katotohanan. Madali lang maluto yung sutang yan. Sapagkat habang nalamig ituloy naman ng kumbaga carry over cooking yan. Kaya yung sabaw nating yan ay na-absorb pa niyang sutang hon. Kaya natin gugupit-gupitin ng karikit ng hindi ito mahahaba. Mahirap kasi napilantik sa ilaw. Kasi sa mata, pag yung iyong hinigop yan, talsikan na ang sabaw sa ilong, sa mata. Kaya ating puputol-putulin din ang karikit. Siyempre, yan ho. Talaga namang nagayaya na sarap. Kaya kung nga yan, pagka naluto natin, babawasan na ho natin ng sabaw yan, ihiwalay natin. Dahil pagka hindi ho natin ginawa iyon, maya-maya, may mabulita mo yung iga ang sabaw at nahip-hip na niyang iyan, sutang iyan. Ang ating kung tawagin namin din sa batang si swatang hon. Ayan no. Ayun na, kinumpleto na nga ang alat at malapit sa katotohanan iyan. Mga kabayan, luto na halos itong ating bihong king itaw. Si kabayan. Tagalin pa rin natin yung mga mantimantikang iyan taba ng ating manukiyaan. Siyempre. Pero kung nyo sasairin, mawawala naman. Flavor din ho yan. Kita nyo ba yan mga kabayan? Asamahan pa rin natin yung pampatanggal umay, pampalinamnam. Get tayo ng onion na chives at saka sibuyas na puti. Yan ho, dinagdan pa rin natin karikit na sabaw at kung may para mas marami sabaw. Masarap po diyan talaga sa bihong kaya yung sabaw niyan kaya hindi dapat maigahan. Yan ho, mga kabayan. Dahil yung carry over cooking nga niyang swatang hong iyan, nako ay pagka mabulita mo wala ka maiigop abaw, ka naman ni kabayang Utoy Burao TV. Igop abaw. Ayaw. Hindi ko na alam kung ayaw ko na sabihin ng kasunod, mga kabayan. At ito nga ang ating bihong ni Sir Boyet. Yan ho, ating isa sa recipe na ginagawa pagka panahon ng Kapaskuhan. At ito na nga ho yung ating ginait-get na sibuyas na puti at onion chives. Ating pampinali diyan. Yan pampatanggal umay. Sabihin natin itong ating nilutong ito ay Sir Boyet's Christmas 2025 recipe number 8. Ayan na nga po. Ang ating bihong luto na ho iyan at mapapahaplas din sa hapag ng lantakan. At ito na nga, sa hapag ng ating Noche Buena, merong hamon diyan. Salamat to sa aking manugang nasisid. Yan ho, nataga CD. At itong ating palabok bigay ng aking hipag na si kabayang cherry mellow. At yung chicken na piniritong manok na fried chicken naman ni kabayang Commander Mamilis. At yan ha, lalantakan na natin iyan. Maligayang Pasko uli sa ating lahat mga kabayan. Sana naibigan nyo itong ating video ito. Abangan nyo pa rin palaging ating mga susunod pang videos. Mabuhay tayong lahat. God bless!